Accountant ako, pero ngayong off-duty, naglagay ako ng hagdan sa bahay kubo. Tibay naman oh. Di naman sakit ang umakyat baba sa wakas dito. At ganun pa rin. Nagpako, at naglagari ng ilan. Sa ganitong project, oras at tiyaga ang puhunan talaga. At marami tayo niyan. Tara! So dito ulit tayo sa farm. Itutuloy na natin yung sahig ng ating kubo project, pero pwede na tayo sumilong dito eh. So dito na natin ibababa kasi nakakalahati na tayo halos eh. Pwede na tayo pumesto dito para hindi na tayo mukhang ano doon. Dito na tayo pupwesto. So ibababa na lang natin ang mga gamit at itong ating dalawang makulit na kasama. Go! Sabol ka, tali mo to. Okay, naibaba na natin yung ating mga gamit. At least tayo ay ano na dito. Masarap ang buhay. Yan. Magtutuloy lang tayo ng papatpat. Behave ng dalawa doon sa ilalim mo. Favorite spot na nila yan. So pagsasabay natin, meron pa naman tayo available na patpat na talas na. So ididikit na namin yan ni J-Man. Si John Paul, siya daw yung sa hagdan. Nagsukat kami ng para sa hagdan. Nag-estimate kami. Okay, simulan natin yung pagpupatpat. Okay na yung plano sa hagdan. Mumonitor ko na lang at duda ko kay John Paul. Mamaya, itong kahoy na ito, ayan, papalitan doon natin yan kasi medyo ampaw yung nilagay natin. Nabuntis siya, halatang halata. So, labaran pa natin itong ating patpat para bago tayo magtanghalian. At least may kalahati tayo nagagalawan habang kumakain. Pwede rin tulugan. Kami ni J-Man na magdadagdag ng mga patpat para mas malapad mamaya ang magagalawan natin sa pagkain at sa pagtulog. Si John Paul, busy na rin sa paglalagari ng mga kahoy para sa hagdan. Okay, ang lapad na oh. Tank, tank. Ano por? Kamusta John Paul? Is na, tatanggalin lang ng pakaw. Anday pakaw. Dahil tanghali na tayo nakarating dito, kain na kagad tayo baga. At dito na tayo sa taas kakain. Naghain na kami ni Jay. Ang menu natin ay tamis anghang na chami. Ating tanghalian ni chami. Paborito ko yung chami. Hey! At meron tayong kalamansi na maraming sili. Jackpot na naman. Okay, kain na tayo. Handa na yung ating pagkain. Kanya-kanyang pwesto. Kaso wala kaming dalang upuan. Kaya naman hindi kami makagamit ng lamesa. Kaya chill-chill lang kami dito sa gilid ng kubo. Okay, maglatag tayo ng ating mga higaan dito. Matry na ang capacity. Okay, nakasabit na ang mga duyan. Mga Spider-Man. Woo! At least ano na tayo dito, safe. Kahit umulan habang kami tulog, wala kaming pake. At okay naman, kayang-kaya kaming apat. Pagkagising dahil medyo nabuo na ni John Paul ang hagdan, nilapat na namin para makita kung magiging okay ito. Kung may adjustment, may adjust. At it turned out okay. Ni-level bar para makita kung tama ba ang anggulo, lalo na mga baitang. May kailangan na lang ipapo pa na part at lagariin. Si J-Man naman, tuloy-tuloy sa papatpat para pag naglapat tayo dito, tuloy-tuloy din. Okay, ikabit na natin ito para hindi naman mahirap umakyat baba. So para level ito, para hindi rin lumubog, kukuha kami ng bato dun sa ilog. Mangungutang tayo ng bato doon. Kailangan natin siya lubog, pero dapat yung paglulubugan merong bato para hindi siya mag-wiggle-wiggle. Okay, tara.
Hindi na pala kailangan pumunta sa ano, sa ilog. Dito nga pala namin nahagis yung mga bato na nakikuha namin dati. Kinailangan ng bato na lalapatan ng dulo ng hagdan para hindi siya lulubog at hindi naman maka-absorb ng tubig ng gusto. Kailangan lang hukayin ng konti para hindi gumagalaw ang bato. May niyayabang si Jay. Anong meron dyan, Jay? Ha? Marunong na mag-gan si Luna. Ah. 1, 2, 3, go Luna! Tingnan mo yung pinipis ni Luna. Tingnan yung pinipis ni Luna. Buko! Tinry ko ako maghagis para malayo ang takbo niya. Aba, kinuha nga naman. Very good, Luna. Akala ko sasali si Hunter, pero flirtful talaga ang trip niya. Tumakbo pero ayaw niyang ibalik. Mukhang makakatipid na ako sa laruan nila. Nyog lang, okay na. Nauna namin ng bato, tapakan niya. Nakapwesto na ang bato, ipapako ng hagdan. Kaso mali ata ang diskarte kaya hindi namin malibel ng husto. Kaya hinayaan na lang namin ang konting discrepancy. Ipinako na namin. Di naman kalakihan. Yung dalawang inspector namin ay busy na busy. Ay, sa wakas may hagdan na ang ating kubo. Di na masakit. O na. Di na masakit sa binting umakyat baba. Merenda time na muna. At magmimerienda din daw itong dalawang ito. Gustong gusto ng nyug eh. Ayaw, ayan. Hati kayong dalawa. Papalda namin tong isa nito. Ampaw siya eh. Sa nabuntis na. Wala siyang suporta. Wala siyang silbi dito. Eh marami pa tayong ididikit dyan. Lalo yung mga ano natin. Yung pag naglagay tayo ng upuan, lababo. Ang poste na ito, pinalitan namin. Kasi ampaw ang kahoy na nailagay. Kaya tinanggal namin at sinukatan ng bago. Habang si Jayma nagpahit ulit ng used oil sa paanan ng kubo. Hindi siya sentro pero mas mabuti na naka-level siya kaysa bulin natin yan tapos sa baba ay hindi siya nakasentro dun sa poste. Ay, diretso na ulit tayo sa ating pagpapatpat. At least yung ating pag-akyat hindi na mahirap. Meron na tayong akyatan dito. Si Luna, andun po rin, tinitira yung kanyang niyog. Okay, dumidilim na. Tapusin muna natin yung session ngayon dito sa pagpapatpat. Ito, ang laki nung ating gawa ng patpat natin. Syempre, hindi kasi perfect yung mga kawayan natin. Kaya, kung ano lang yung kawayan natin, syempre yung sinusunod natin, binibend natin yung patpat pero masyado naman laki. Yung difference, kailangan na natin gawa ng paraan. So, paano ba natin to gagawa ng paraan? So, dito, magpapako na tayo ng isa dito na tuwid. Tapos kung ano yung ipapako natin dito sa gitna, hahabulin natin siya hanggang matuwid yung ating mga patpat. Nagdiretso na ulit ng patpat ng sahig. Nagpako, na nagpako, na nagpako, na nagpako. Hapon na. Ni-stress na ako dun sa pagitan na ng ating patpat. Sana natin gawa ng paraan. Marami naman naggawa. Kaya nag-pack up na muna kami. Sa susunod na lang ulit. Yun lang. Peace.